lamang. At patuloy po na magkaroon po kami ng excitement, Panginoon, na kami po ay pupunta dito upang magpuri at magpasalamat sa iyo. Ihanda niyo po ang aming mga puso't isipan, gayon din po ang worship team, gayon din po ang mga backup, gayon din po ang mga dancers po, Panginoon. At patuloy po na kaisahin niyo po kami through spirit of worship, Lord God. Lord, ready niyo po kami sa kung ano man pong mensahe po, Panginoon, na nais niyo pong iparating sa amin, na ipapadeliver po, Panginoon, kay Pastor Jess. At patuloy po na inaangkin na po namin ang katagumpayan sa lahat ng aming gawain po sa umaga ito. At binabalik po namin, Lord God, na paniniwala ang lahat ng nangyayari po sa umagang ito. We lift up to you all the glory and praise you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. So, hindi ko talagang mapigilan magpasalamat sa Lord sa lahat ng ito. Kaya salamat po sa Panginoon. At tuloy po tayo sa mensahe ni Lord. Ang ganda din kasi ng mensahe ni Lord for today. Tutuloy po natin yung Exodus chapter 25. Ano po? So in this chapter, we will learn the details of God's instruction to Moses for building a sanctuary. Very timely sa atin because we're building sanctuary, di ba? Sa Lopesay na sa atin mismo. Or tabernacle, where His presence could dwell among the Israelites. We will also learn the importance of willingness to give as an act of worship. Mapapansin din natin dito mga kapatid, kung paano po naitayo ang isang tabernacle, the sanctuary, na hindi lang sa Panginoon ang galing lahat. Imagine, si Lord, kaya niya naman magtayo ng lahat ng yun. Mayaman si Lord. Kaya niya ibigay. Pero bakit? Bakit sinabi to ni Lord sa mga Israelita? Bakit kinausap niya si Moses na mag-share kayo, mag-ambag-ambag kayo? I want to have volunteers. I want to have volunteers people na magbibigay according to their heart's desire, their willingness. And this is the form of act of worship. Kung talaga nagmamahal ka sa Lord, bakit pwede naman sabihin, Lord, kaya mo naman eh. Ikaw magpo-provide eh. Pero bakit sa Israelita, sinabi ni Lord kay Moses, mag-contribution kayo, mag-ambag-ambag kayo para sa sanctuary yung tatayo nyo. And this is what happening to us. Bakit tayo nag-aambag-ambag? Bakit tayo nagbibigay para matayo yung church po natin sa lingunan? Bakit tayo rin gumagawa ng paraan? Because the Lord wants us na mag-participate sa field ni ito. The field of giving sa Panginoon. Amen? Ituloy po natin. So, sa pagpapatuloy po natin, tayo po isang sandali manalangin. Lord, we thank you sa mga ginagawa mo po sa buhay po namin, Panginoon. And with this message, Lord, na mapapakinggan po namin, turuan mo po kami. Lord, na maunawaan po namin ang mensahe mo na bibigay po sa amin, Lord, ng instruction, ng malinaw na liwanag, Panginoon, upang makita po namin ang kalooban mo sa aming mga buhay, Lord. Maturuan mo po kami, kumilos po kami na ayon sa kalooban mo, Panginoong Jesus. Gawin po namin ang tama because this is the right thing to do, Lord. Salamat sa iyo, Father God, and we ask for your Holy Spirit to lead us, Panginoon, sa pag-aaral pong ito. Sa iyo po ang papuri, sa tanging pangalan po namin, Panginoong Jesus. Amen and amen. So, ang title po ng message po natin ngayon is about God's dwelling place. God's dwelling place in Exodus chapter 25. Gusto kong isa-isayin po natin ito para mas maging malinaw sa atin. Kaya natin nilalakaran itong Old Testament para makita natin kung ano nilalaman. Ayoko kasi lagpasan natin ito ng iba yung nasasabi natin. Iba yung papaliwanag ko sa inyo. Gusto kong maintindihan natin ano ba laman nitong Exodus 25. Bakit ba ito nalagay dito sa Bible? Ano ba ang ibig sabihin nito? So let us start from reading this verse 1. The Lord spoke to Moses, "Tell the Israelites to take an offering for me from
From every person motivated by a willing heart, you are to receive my offering. Imagine. Every person motivated by a willing heart. Yun ang gusto ni Lord, willing heart. You are to receive my offering. This is the offering you are to accept from them. Ito yung mga offering. Gold, silver, bronze, blue, purple, scarlet, fine linen, goat's hair, ram skins, dyed red, fine leather, acacia wood. Bago ko tuloy, mga kapatid, babalikan natin ang background nila. They are slaves. Diba? Mga alipin po ang mga Israelita, tama? Na mali sa Egypt. Pero bakit kailangan, sabi ni Lord, ibigay niyo ito? Saan sila kukuha? Anong ipon nila? Saan gagaling? Marahil tayo minsan may mga ganung tayong pag-iisip sa buhay. Lord, wala naman akong pera eh. Wala naman akong trabaho eh. Wala naman akong pinagkakitaan eh. Ba't ako magbibigay? But the Lord requires us to do this. Because this is the act of worship. Ito ang sinasabi ni Lord. But take note of this. Dito pumapasok yung 2 Corinthians 9:7 na sinasabi doon, magbigay ka ayon sa pinasya ng puso mo. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan lamang. Sapagkat iniibig ng Diyos na bibigay na masaya. Dito pumapasok yon, mga kapatid. A willing heart, you are to receive my offering. Yun talagang gusto ng puso mo. Kung magbibigay ka rin lang ng malaki tapos labag naman sa loob mo at parang masama ang loob mo sa Lord, wag na lang. Tago mo na lang yan. Amen. Dahil nanggagaling naman kay Lord ang lahat eh. Minsan ganun din naiisip ko eh. May panggagalingan na iba, pero hindi. Sa Lord talaga manggagaling. Let me continue. Oil for the light, spices for anointing oil, and for fragrant light incense. Onyx stones and other gems to be set in this ephod and in the breastpiece. Let them make for me a sanctuary so that I may live among them, according to all that I am showing you. The pattern of the tabernacle and the pattern of all its furnishings, you must make it exactly so. Kailangan kung anong instruction ko, susundin nyo, sabi ni Lord. Again, kailangan kung anong instruction ko, yun ang susundin nyo, sabi ni Lord. Kung mag-build kayo ng tabernacle, di na pumapasok. Kung ano yung mga instruction na binibigay sa atin ni Lord, wag natin baguhin. Huwag natin ibahin. Huwag tayong lumihis. Kasi pag si Lord nabigyan ng instruction, perfect yun. Huwag nyo nang ibahin ng kwento. Pag iniba nyo yung kwento, magiging iba istorya ng buhay nyo. Kapag ka narinig yung instruction sa Lord, do it now. Huwag nyo na, ay, teka muna Lord. Ay, baka ito Lord yung gusto mo, hindi yan. Amen? Kasi lahat naman sinasabi ni Lord, lagi best eh. Remember, para sa atin, minsan good. Akala natin good. Pero ang kalaban noon is yung best. Best yung kay Lord eh. Para sa atin, good lang. So, dapat natin laging isipin kung ano ang binigay sa atin instruction, Lord, yun ang susundin natin. Amen. Huwag lang matigas ang ulo natin. Amen. Amen. Look at this. Yung pong tabernacle na yan, medyo malit eh, no? Pero kung babasahin niyo yan, isisend ko rin sa inyo yan. Makita niyo yung mga laman sa loob. No po? So, this tabernacle's spiritual meaning is centered on God dwelling among His people, symbolizing the connection between heaven and earth, and foreshadowing Jesus Christ. Ano po? So, ito yung templo na pinapatayo sa the tabernacle na pinapatayo sa sanctuary, na kung saan doon sila mag-worship. So, the tabernacle was divided into 3 parts. The outer court and the inner court, which was divided into 2. The holy place and the holy of holies was the innermost section where God's presence dwelled. Ito po yun, courtyard, symbolisms of the parts. The first area, one enters representing the journey of faith. It contains the brazen altar, which symbolizes the sacrifice of Jesus for the forgiveness of sins, and the bronze laver, which represents cleansing and purification through the Holy Spirit and the Word of God.
Yung courtyard, nagsisymbolizes kay Jesus Christ. Ano po? Doon na po papasok yung kay Jesus Christ. Amen? Na siya nagpapatawad ng ating mga kasalanan. Na po, at nagpupurify sa atin. And the holy place, the room contains the golden altar of incense, symbolizing the prayers of believers offered in Jesus Christ, wherein kung saan tayo nagpipray. And the menorah, lampstand, yung lampstand na doon po, which can symbolize God's light and guidance. Mamaya, isa-isayin natin, sa pagbabasa po natin, ano ba yung mga ginawa nila dito na pinapagawa ng Panginoon? And then the most holy place, the innermost sanctuary separated by a curtain that contained the Ark of the Covenant and the mercy seat. This represented the direct presence of God and Christ as the mediator of the new covenant. Ito po yung most holy place, yung kaloob-looban na kung saan doon bumababa yung presence ni Lord. Doon umupo si Lord at doon kinakausap si Moses. Napakadelikado yung lugar na yon. Hindi pa pwede makapasok doon. Actually, kapag kami pumapasok nga doon, only the priest, no, can enter. At pag kami pumasok doon, may kasalanan talaga, mamamatay. Malayo pa lang, kaya may tali eh. Pag namatay, hihilahin nila. May tali. Kapag hindi, buhay, okay, praise the Lord, wala siya nagagawang kasalanan. Ang hirap nun, Paano kaya dito mangyari sa atin yun? This is the holy place. The most holy place, imagine. Let's imagine lang natin. Tapos lahat tayo papasok dito. May uwi kayang buhay? No? Pero, don't worry. Sa lumang tipan to na nangyari. Dahil binago na ni Lord eh. Nasa New Testament na tayo. Kaya hindi na nangyayari yon. Pero kung mangyayari yon, ulit, kakatakot. Baka walang matira sa atin. Mahirap. Amen. So, buti na lang, salamat kay Jesus Christ. Binago niya ang lahat. Po? Amen. Okay, so, sabi po dito, worship is costly. They are to give from willing hearts. Their contribution is to be voluntary and free. Voluntary po yun. Costly talaga ang pag-worship. Amen. Na minsan gagastos ka. And I'm glad si BJ, kapag may nakikita pangangailangan sa church, bibili yan. May mga sila ganun din. Pagkala niya may kulang sa church, sagot ko na yan. Ang iba pa sa atin, nagbibigay. Praise the Lord. That is the act of worship. Your willing hearts. Hindi na kailangan sabihan pa. Kasi yun ang sinasabi sa ni Lord eh. May special instruction si Lord sa iyo eh. Kasi hindi ka rin makakatulog pag di mo ginawa yun. Tama ba, BJ? Tama? Di ba? Ganun si Lord nangusap sa atin eh. Kaya pag kami nangusap si Lord, magbigay ka. Para sa Lord yun. Amen? Kung nakita niyo pa ang ilang sa church, bigay tayo. Para sa Lord yun eh. Yun ang siningin ni Lord sa atin eh. Sabi nga niya, voluntary contribution eh. And free. Yung malaya kang bibigay ito nang hindi ka na mag-iisip, sinabi ba ni Lord yun? Sino tatanungin mo katabi mo? Sinabi ba ni Lord yun? Ikaw lang kinakausap ni Lord eh. Amen? Dito mo makikita talaga yung medyo nag-mature na sa Lord. Yung pag may narinig siya sa Lord, mabilis na siyang umaksyon. Hindi na yung nag-iisip pang ulit, kay Lord ba yun? Why are you doing this? Because this is the right thing to do. Ito yung tamang dapat mong gawin. Amen. Costly talaga ang pag-worship natin because hindi naman to, lahat naman to kailangan bilhin eh. At gusto niyo maging maganda yung ating pag-worship, bili tayo ng mga magagandang instruments, bili tayo ng magandang gamit. Gusto niyo maging malaki yung church, patayo tayo ng church. Costly talaga. Pero para kay Lord, maliit lang na bagay yan. Kasi kaya naman talaga bigay ni Lord yan eh. Pero bakit kailangan magsama-sama tayo, mag-ambag-ambag tayo, magbigay tayo para dito? Yun ang gusto ni Lord eh. To see your heart, your willing heart to share kung anong meron kayo. Amen? Yun ang gusto ni Lord makita sa atin. Tuloy po natin. They are to make an ark of acacia wood. Its length is to be 3 feet 9 inches. Its width 2 feet 3 inches.
and its height 2 feet 3 inches. Tignan nyo, imagine na, yung sukat ha, yung sukat. Kailangan perfect yon. Yung 3 inches, hindi pwede yung 2 inches. Buti na lang wala pang DPWH dito. Kung hindi nangyari, nakat na. Ano, baka, ewan ko ba kung natuloy yung project na to, kung may DPWH. Baka na-ghost project pa to. No, sorry. Pero it's really happening sa ating bansa. Its width 2 feet 3 inches and its height 2 feet 3 inches. You are overlay it with pure gold, both inside and outside. You must overlay it, and you are to make a surrounding border of gold over it. You are to cast 4 gold rings for it and put them on its 4 feet, with 2 rings on one side and 2 rings on the other side. You are to make poles of acacia wood, overlay them with gold, and put the poles into the rings at the sides of the ark in order to carry the ark with them. Kailangan makompleto yun eh. Yung lalagay mong pole doon, pantay ang sukat. Kailangan may ginto. Gusto nyo yung church natin, lagyan ito ng ginto. Ay, yung mga... Baka nakawin yun eh, no? Alam niyo ba yung sa Thailand? Sa Thailand, si Buddha. May mountain doon. Nakaukit si Buddha. Gamit nun, ginto. Bundok yun, ganun kalaking bundok pag nakikita mo. Bundok yun si Buddha. Ilang beses na po namin nakita, napunta kami doon. Hindi nagbabago. Hindi na nanakaw. Grabe, no? Ganun sila. Ginaya nila, kaya lang, maling konsepto. Maling Diyos ang ginawa nila. Buddha. No? Pero dito, iba pinapagawa ni Lord. Tuloy po natin. No? Dito natin makikita kung paano si Lord mag-instruct sa atin ng firm and exact. Hindi mo dapat pwedeng baguhin, hindi mo dapat palitan, hindi mo pwedeng bawasan. Walang dagdag bawas dito. So, praise the Lord. So the poles must remain in the rings of the ark. They must not be removed from it. You are to put into the ark the testimony that I will give to you. You are to make an atonement lid of pure gold. Its length is to be 3 feet 9 inches, and its width is to be 2 feet 3 inches. So you are to make the cherubim of gold. You are to make them of the hammered metal on the 2 ends of the atonement lid. Make 1 cherub on one end and 1 cherub on the other. And from the atonement lid, you are to make the cherubim on the 2 ends. And the cherubim, ang layo ko na? Tama ba ako? Oh, wait, ang layo ko na yan. Tama ba? Tama ba? Papunta po kasi ako, tapos tayo sa tabernacle, papunta na tayo dun sa Ark of Covenant. Ito yung Ark of Covenant na sinasabi. The cherubim are to be spreading their wings upward, overshadowing the atonement lid with their wings, and the cherubim are to face each other, looking toward the atonement lid. Magkaharap ang cherubim. You are to put the atonement lid on the top of the ark, and in the ark you are to put a testimony I am giving you. I will meet you there. And from above the atonement lid, from between the 2 cherubim that are over the ark of the testimony, I will speak with you about all that I will command you for the Israelites. Bino mo, doon bababa si Lord sa ginagawa ng cherubim. Ito yung itsura niya. The Ark of Covenant. The Ark of Covenant. Nakita yung itsura niyan? Doon sa sinasabing cherubim na yon, doon bababa si Lord sa presence ni Lord. At yung laman niyan, the Ark of Covenant's main purpose were to house the stone tablets of the 10 Commandments, acting as a sacred vessel for the God's law, and to serve as the physical seat of God's presence among the Israelites, where He would meet with Moses, the priest, and from where He would speak His commands. Sa ibabaw na yon, sa loob na yon, ando doon yung 10 Commandments, yung tablet. Hindi pa Bible, bato pa nun. Hindi po yung tablet na ginagamit natin ito ngayon. Bato yon na inukit yung 10 Commandments. Nando doon sa loob. Ando na laman. No, balikan mo yung picture. Yan po.
No, yung itsurang yan, may mga nakasulat sa loob, mahirap basahin, ano po. Pero iniisa-isa ko po yan. Ano po, yung contents of the ark. Sa manna, a pot of manna, the miraculous food from the wilderness, symbolizes Jesus as the bread of life who provides spiritual nourishment and sustenance for His followers. So yung manna po na kibabaw doon ay nagsisimbolize kay Jesus Christ as bread of life. And yung rod, Aaron's rod, which embodied represents Christ as a chosen and anointed high priest of God. Bakit ano doon pa rin si Jesus? Andun na si Jesus Christ, binabanggit na. The Ten Commandments, the stone tablets with the Ten Commandments represent the law which only Jesus perfectly fulfilled both in life and death, providing a righteousness that the law itself could not grant. So, doon po, ando doon po yung laman ng lahat, no? Yung Ten Commandments, nasa loob ng ark. Bawal hawakan yun. Kapag hinawakan mo yun, patay ka. Walang pwedeng magbasa nun, kundi yung si Moses lang. Kapag ka may ibang bumasa nun, mamamatay. Imagine ko, hindi dito kaya yun. Yung touch pa lang na ganun eh. Mamamatay ka na. Because of sin. Ganun ka-holy si Lord. So you are to make a table of acacia wood. Its length is to be 3 feet. Its width 1 foot 6 inches, and its height 2 feet 3 inches. You are to relay it with pure gold. And you are to make a surrounding border of gold for it. You are to make surrounding frame for it about 3 inches broad, and you are to make surrounding border of gold for its frame. You are to make your 4 rings of gold, and it attach the right rings of the 4 corners where its 4 legs are. Medyo nakakaanong basahin, ano? Marami kasi ito eh. Pero kailangan natin basahin to eh. The rings are to be close to the frame to provide places for the poles to carry the table. You are to make the poles of acacia wood, to overlay them to the gold with gold, so that the table may be carried with them. You are to make its plates, its ladies, its ladles, its pitchers, and its bowls to be used in pouring out offerings. You are to make them of pure gold. Kailangan gold na, hindi pwede tanso. You are to set the bread of the presence of the table before me continually. Ayan po, ang table of showbread. Yun po yung mga laman na table of showbread. Diyan nakalagay yung tinapay. Diyan sila nagko-communion. No po? Diyan yung ginagamit po nila. On the table, 12 loaves were stacked in 2 piles. These represented the entirety of the Israel as presented by the 12 tribes, but more importantly, God's desire to have fellowship with the entire human race. Each tribe was responsible to bake 1 loaf each week to be presented to the priest to place on the table. Bawat isa pong 12 po yun eh, yung tinapay na yun, sa bawat isang tribes. Remember the tribe of Jacob, di ba? So yun, tag-isa po yun. And the showbread is shadowing of Jesus Christ, who is the true bread of life, giving Him. He was born in the city of Bethlehem, which means house of bread. Jesus is featured as the bread of life in many places throughout the scripture. So makita natin dito, na yung binabanggit na bread of life doon, it's Jesus. Nire-relate na kay Jesus agad. So in John chapter 6, verse 35 says, Jesus said to them, I am the bread of life. The one who comes to me will never be hungry, and the one who believes in me will never be thirsty. Makwento, no? Kaya lang, yung significance ng lahat ng yon, it relates always to Jesus Christ. No? Ando na agad si Jesus Christ, nirelate sa kanya doon, na siya rin yung binabanggit, na kapatid. So bakit natin naaral to? Para maintindihan natin, ano ba yung covenant na yan? Ano ba yung mga table of showbread na yan? Ano ba yung Ark of the Covenant? Ano ba to mga to? Anong significance nito? Bakit natin naaral? Kasi it pertains also to Jesus Christ ang lahat ng ito. Amen? So tuloy po natin. Huwag po tayo maboboring. May lampshade pa. So,
You are to make lampstand of pure gold. Lampstand. The lampstand is to be made of hammered metal. Its base and its shaft, its cups and its buds, and its blossoms are to be from the same piece. 32 6 branches are to extend from the sides of the lampstand. 3 branches of the lampstand from the one side of it, and 3 branches of the lampstand from the other side of it. 3 cups shaped like almond flowers with buds and blossom are to be one on one bronze, and 3 cups shaped like almond flowers with buds and blossoms are to be on the next branch, and the same of the 6 branches extending from the lampstand. On the lampstand there are 4 cups shaped like almond flowers with buds and blossoms, with bud under the first 2 branches from it, and a bud under the next 2 branches from it, and a bud under the third 2 branches from it, according to the 6 branches that extends from the lampstand. So their buds and their branches will be 1 piece all of it, and 1 hammer piece of pure gold. You are to make it 7 lamps, and then the set lamps upon it, so that it will be give light to the area in front of it. Its steamers and its trays are to be of pure gold. About 75 pounds of pure gold is to be used for it and for all these utensils. Now be sure to make them according to the pattern you were shown on the mountain. Yun po yung laman ng chapter 25. Parang nakita na, parang kung isipin natin, parang naman si Pastor Jess, storytelling. But we are giving you the significance of this. Ano ba connection sa buhay natin ito? Doon pa lang sa umpisa ng pagbibigay nila, kino-connect sa buhay natin na paano ka magbigay sa Lord. Is it by force? Or are you willing to give? Voluntarily? No? Hanggang sa pinakita na dito ni Lord kung paano mag-create yung Holy of Holies. No po. And ito na yung picture ng lampstand. The golden lampstand. So, the spiritual meaning of a lampstand menorah in the Bible is primarily related to divine presence, light, and guidance. Divine presence, light, and guidance with the golden lampstand in the tabernacle representing the triune God, the Father, which is the gold substance, the Son, which is the lampstand form, and the Spirit, 7 lamps. Yung 7 lamps po na yon. Makita po natin. Balik kami yung picture. Yan yung 7 lamps. It's the Holy Spirit. Pero, tinan natin from the Old Testament, yan ang sinasabi. Tapos, i-connect natin ngayon, papunta sa New Testament. The lampstands being the only source of the light points directly to Christ as being light of the world. Yung liwanag na yun is the Holy Spirit, but it says here na it is the source of light points directly to Christ as being the light of the world. So Jesus is the light of the world. In John chapter 8 verse 12, then Jesus spoke out again, I am the light of the world. The one who follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Yung light na yun, na sinusundan na yun, it's Jesus also. Amen? Na kung sinusundan mo yung ilaw na yun, magkakaroon ka ng liwanag. Mamaya, makita natin dito kung bakit, sabi mo, Pastor, si Jesus ang liwanag. Kanina sa Holy Spirit, napupunta na ngayon kay Jesus Christ. O bakit tayo, di ba? Ilaw din tayo ng sanlibutan? Paano nakokonek yun? In John chapter 9 verse 5, as long as I am in the Word, I am the light of the world. Sabi ni Jesus, as long as I am in the Word, I am the light of the world. But Jesus is already ascended in heaven. Umakit na sa langit. Sabi niya dito, as long as I am in the Word, wala na siya sa Word. Sino natira? Tayo na. Tayo na. And so, we get our light from Jesus. Yung light na yon na iniwan niya, na umakit sa langit, napunta saan? Sa mga mananampalataya. In Matthew chapter 5, 14 to 16 says, you are the light of the world. So it's you na.
Ikaw na ngayon yung light of the world na tinutukoy. A city located on a hill cannot be hidden. People do not light a lamp and put it under a basket but on a lampstand. So dapat bilang ilaw na nagliliwanag, sabi dito, dapat nasa ibabaw ka ng lampstand. Wala po sa ilalim, wala po sa sulok. Kaya dapat walang Kristiyano nagtatago. No? Mga Kristiyano kasi tatago pa, hiyang-hiya sa mga sarili, hiyang-hiya sa mga kaibigan, ayaw pa kilalang born again siya. Kasi pagka nalaman born again siya, pinagtitripan ka, inaasar ka, di ba? Naranasan niyo na ba yan? Di ba? Minsan nga kahit hindi ka pa pastor, Pastor BJ! Brother! Alam mo, ano ako sa school namin, nagagano ako, Brother Jess! Praise the Lord! Hindi sa praise the Lord, oh! Praise the Lord! Mga kalaro ko noon, praise the Lord! Paano mo lalabas yung ilaw mo? Siyempre, may iba kasi natakot eh. Kaya nagtatago. Bilang ilaw, nagtatago siya. Hindi makitang yung liwanag. Eh, kailangan mag-expose ka nga eh. Kailangan mapakita mo na ikaw ay isang Kristiyano eh. Kailangan malaman na lahat. Amen? Kaya si Mark, dapat nagliliwanag sa mga kaibigan niya. Pero natutuwa ako kay Mark. Amen? Tumutugtog siya at niyaya siya ng mga kaibigan niya. Tol, nagbago na ako eh. Iba na tinutugtog ko ngayon eh. Di ba? Iba yung tinutugtog ko na ngayon. Dati, tinutugtog niya mga Metallica. No? Grabe. Pero ngayon, iba na. Mga worship songs na. Lahat tayo galing dyan eh. Lahat tayo nabully dyan eh. Ako, ilang beses na ako nabully. Bata pa lang ako, binibisan na ako ng barong ng nanay ko tsaka ng mga kapatid ng mga kapitbahay namin. Magpapastor ka. Kalit-liit ko, pastor. Pinagbabarong na ako. Alam niyo ba nung high school ako, madalas ako nakabarong kasi yung si Ate Alita na yung isang namin noon, music director namin, lagi ako binibigyan ng mga damit na barong. Eh, siyempre, bata ako, namamalay ka mo, nung pinapasuot sa akin ng nanay ko, nakabarong. Eh, wala naman ako masuot na maganda nun. Di ba? O, di ko yun available. Eh, yan, nasuot ko, barong. Bata pa ako, nakabarong na ako. Kaya inaasar ako ng mga kapitbahay namin, Pastor, Brother Jess! Say, hindi ba praise the Lord yung sabi? Say the Lord! Say the Lord. Ayun, yung nag-say the Lord, wala na. Kinuha na ni Lord. Mga kalaro namin. Mga kapatid, we are the light of the world. Ako, ikaw, tayong lahat. Kaya niyo bang panindigan yun? Kaya niyo bang panindigan sa mga kaibigan nyo na kayo'y ilaw ng sanlibutan? Amen? Kaya niyo bang panindigan sa mga pamilya nyo? Sa mga kamag-anak nyo? Sa mga katrabaho nyo, that you are the light of the world? How are you going to stand that? How are you going to stand bilang isang light of the world? Pag may in-offer ba sa inyo na inumin nyo? Pag in-offer ba sa inyong alak, taki ka naman! Ilang beses na ako na ganyan. Walang nagtagumpay sa kanila. Kahit bata pa lang ako, pinaglalaban ko na. Maski nga yung ex-girlfriend ko noon eh. Sorry ah. Napunta ako sa ex-girlfriend ko noon, dumalaw ako. Nagiinuman yung pamilya. Aba, ino-operan ako, pulis pa yung tito. Inumin mo to! Pasensya na po, hindi po talaga ako minum. Inumin mo to! Gagawin, susuntokin pa ako eh. Tumulikod na lang ako. Parang gusto ko sabihin sa kanya, ibuhos nyo na lang mo sa akin. Eh ano kung mawala yung ex-girlfriend ko? Kung mawala yung girlfriend ko nun,
tatayuan ko kung anong sinasabi sa akin ni Lord eh. Nawala nga. Nawala nga siya. At pinalitan naman. Alam mo kung anong tinatayuan mo talaga, kung talagang tapat ka doon sa pagiging Kristiyano mo, firm ka talaga, kahit anong offer sa'yo ng mundo, tatanggihan mo eh. Nalala ko, ako, yung ninong ni Faith, taga-Tondo yun. Taga-Tondo. In-invite niya ako sa birthday niya. Eh, kumpare ko, kaibigan ko yun eh. Pagdating doon sa may table, puro mga Tondo. Mga manginom, alam mo yung Tondo, di ba? Upo ako din ako doon. Alam niyo, siya na nagsalita. Oh! Sabi niya, nag-announce siya, birthday ko ngayon eh. Pare etong kaibigan ko to, kumpare ko to, hindi umiinom yan. Walang mag-aalok ng alak dyan. Miro mo, sa kagalagitnaan na yun nagiinuman sila. Walang mag-aalok ng alak dyan. Meron akong inanda dyan. Nilabas na yung pitchel. Iced tea. Pare, ubusin mo yan. Biro mo, hindi na ako nagsalita. Yung kumpare kong yon mismo, na taga-Tondo. Sinagot niya na ako. Sinabihan niya na agad yung mga kainuman niya. Walang magpapainom dyan. Alam niya na meron ako paninindigan na kahit ipalo mo sa akin yan, ibuhos mo sa akin yan, hindi ko inumin yan. Because that is the right thing to do. Because I know my stand as Christian. Amen? Liwanag ka na rin lang Ilabas mo na yung ilaw. Huwag mo na itago sa ilalim. Huwag ka nang diba? Magpaka-plastic. Panindigan mo na ikaw ay Kristiyano. Panindigan mo na ikaw ay tinawag ng Panginoon. Bakit pag dumating ba ang Lord, pwede may katwiran yun kasi Lord hindi ako makaiwas Pwede ba natin katwiran sa Lord yon? Remember, you are the light of the world. Dapat nagliliwanag ka. Amen? Sabi mo nga sa tabi mo, nagliliwanag ka ba? Oh, paandap-andap lang. No? Nakatago ba sa ilalim yung liwanag mo? Ang hirap ipaglaban, Ang hirap. Pero pagka tinindigan mo si Lord sa buhay mo, sila mismo magsasabi na huwag niyong yan. Iba yan. Sino nakaranas sa inyo nung ganon, salita? Sa kaibigan nyo? Huwag niyong o-offeran yan. Huwag niyong sasabihan niyang ganyan yan. Born again yan. Christian yan. Mag-iingat na sila. Tama, Ate Percy. Mag-iingat sila talaga Christian yan, wag niyong gano'n yan. Buti pa yung mga mga Muslim. Pagka tumungto ng oras ng samba nila, yumuyuko na agad sila. Nag-worship sila. Kung anong bawal sa kanila, bawal sa kanila. Buti pa yung mga iglesia. Tapat sa tithes nila. May record nga sila Pag absent ka, sisingling ka pa Gusto nyo gawin natin dito? Pag absent, singling ka pa Ganon sila katapat sa kanilang pananampalataya. Tayo, gano'n tayo katapat? Tapat sila sa faith nila Because that is their faith. That is their belief. At pagka hindi nila sinunod yun, alam nila, guilty sila dun. Are you feel guilty kapag hindi nyo nasusunod si Lord? Amen? Tama lang, dapat nagigilty tayo. Dapat tinatayuan natin kung anong tama. Huwag tayong matakot. Huwag tayong matakot na sabihin sa kanila, ito ang aking paninindigan.
Ito po ako, Kristiyano po ako eh. Hindi po talaga ako gumagamit niyan eh. Hindi po talaga ako ganyan eh. Dapat may tinatayuan ka na. Amen? Alam mo na yung stand mo bilang isang Kristiyano, huwag kang matakot. Jesus is the only way to come to the Father. So Jesus replied, John 14:6 says, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. If He is the light of the world, then Jesus is the only way to come to the Father. Siya ang liwanag eh. Siya yung papunta pa sa Ama. Ngayon, kung hindi ka wala kang ilaw na katulad niya, how can you come to the Father? Paano ka magliliwanag? Paano ka makapunta sa Ama? Kung wala ka ng klaseng liwanag na meron si Jesus. Amen? Dapat i-maintain mo yung liwanag na yan. Sabi mo sa tabi mo, magliwanag ka. Huwag kang pa-andap-andap. Maraming tumatakbo sa buhay po natin. Eh. Ako nga, marami ng bashers. Marami na akong kaibigan na nawala. Pero yung mga kaibigan ko na mga nawala sila, wala naman talaga silang ginagawang tama para sa Lord. Hindi naman talaga nila sinusunod si Lord. Wala naman yung focus nila ron sa Lord eh. Bakit sila nawala bilang kaibigan ko, kahit Kristiyano sila? Kasi hindi nila sinusunod si Lord. Ang prinsipyo ko, simple lang. Kaya ako ginagawa to kasi ito yung pinapagawa ni Lord. Kahit sino pa yung bumabas sa akin, kahit sino pa nagsasabi sa akin negative, hindi iwanan ka ng mga kaibigan mo. Kasi mali sila kaya sila umiiwan, malayo Kaya sila nawawala. Gusto niyo yung kwento ko sa inyo kung bakit nawala? Nawawalan ka ng kaibigan kasi mali sila. Hindi nawawalan ka ng kaibigan kasi masama kang tao. Sabi mo, hindi ka nawawalan ng kaibigan kasi mabuti kang tao. Dahil sa masama kang tao. Amen? Yung nawawala, yun yung may problema. Bakit nalalayuan ka? Bakit nawawalan ka ng kaibigan? Dati kaibigan mo sila. Ba't nawawala sila sa'yo? Kasi mali sila Iba ang tinatahak nila Kahit sino po ang harap ko at kahit sino ang marap sa akin, kaya ko panindigan yun. Kasi alam ko kung saan ako papunta. Alam ko kung saan ako papunta. Alam ko kung ano pinapagawa ni Lord sa akin. Hindi naman sinasabi sa kanila sa akin sinasabi. Kaya kung mayroon man akong kaibigan na nawawala, mga dati kong kaibigan na nawawala, it's their fault. It's not mine. Because I'm still in the hands of God, doing His will. Amen? Doing His will. Ginagawa ko lang po yung pinapagawa ni Lord. And this is the right thing to do. Sorry kung nawawala sila. But it's their loss kung nawala sila ng kaibigan katulad ko. Mapagmahal akong kaibigan, pero pagka nagka-problema tayo, hindi kita sasamahan sa mali mong ginagawa. Marami na akong kaibigan, nawawala iba, kasi mali sila, hindi ako. Dahil ginagawa ko lang po yung kalooban ni Lord na pinapagawa sa akin. Amen? Sana ganyan din tayo nyo, mga kapatid. Mawala man kayo ng kaibigan, at least alam nyo kung anong tinatayuan nyo. Amen? Amen? Mawala man sa inyong pamilya nyo, nabasa kong sa devotion ko, maski pamilya mo, mawala
Pero kung sa Lord ka naman talaga nakapokus eh. Kung si Lord naman talaga pinagsisilbihan mo eh. Di ba? Maski nga buhay natin kahit mawala eh. Sa Lord ka nakapokus eh. Okay lang. For me to live is Christ and to die is gain. Are you with me, mga kapatid? Nasasabayan niyo ba ako? So sana na-encourage tayo sa mga itong bagay. Tandaan nyo, marami ang maninira sa inyo. Pero hanggat kayo nasa Panginoon, huwag kayong matakot. Kasi hindi kayo babayaan ni Lord. Babagsak sila, pero ikaw hindi. Amen? Babagsak sila, pero ikaw hindi. Kasi alam mo, ikaw ay nasa Panginoon. Amen? Ano ba yung sabi nila sa ano? You cannot put a good man down. You cannot put a good man down. Hindi mo kayang pabagsakin ang taong mabuti. Hindi mo kayang pabagsakin ang taong nasa Diyos. Babagsak ka, pero sila hindi. Amen. So, in conclusion, the concept of the tabernacle can be applied to individual believers. Suggesting that, ano bang sabi ko dyan? Suggesting that God desires to dwell within their hearts and lives. The concept of the tabernacle can be applied to individual believers. Yung konsepto noon, tabernacle na yon, yung dwelling place na yon, no? That God desires to dwell within their hearts and lives. Hindi doon lang din sa tabernacle na yon, kundi sa heart ninyo, sa heart natin lahat, sa buhay natin. Doon ngayon maninirahan ang presence ni Lord. Amen? Naninirahan ang presence ni Lord sa puso mo at sa buhay mo. Do you believe in that? Amen. So, lahat namang niniwalang si Lord, nag-dwell sa Kanya yung presence ni Lord. Sumigaw na malakas na, Amen! Amen! Amen. Palapakan natin si Lord. Ay buti ng Panginoon dahil lagi nating kasama si Lord at ang presence ni Lord ay nanatili sa atin. Amen? Panginoon, nagkapasalamat po kami dahil totoo nga po that your presence dwells in us, Lord Jesus. At patuloy po kaming mananampalataya sa iyo, Lord God. Patuloy po kami, Panginoon, maglilingkod. And as the light of this world, Lord, hindi po kami hiyang itago po ang aming ilaw, Panginoon, na magliliwanag sa mundong madilim na ito, Panginoon. Hindi rin po kami mag-compromise, Lord. Hindi rin po namin gagayahin kung ano mang ginagawa sa nabutang ito, kundi, Lord, magiging kakaiba kami, Lord, dahil pinili mo kami, Panginoong Jesus, upang magliwanag sa sanlibutan ito. Salamat, Lord, that you are the source of our light, Lord. Lord Jesus. Salamat, Panginoon, at kami rin po ngayon, dahil sa pinili mo kami bilang mga anak mo, nagliliwanag kami ngayon, Lord God. At di po kami matatakot sa aming paglilingkod, tatayuan po namin ang pagiging tunay na Kristiyano as the light of this world. Salamat po, Lord God, sa iyo. Purihin ka. And to you, we bring back the glory and honor. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen.